Ang mapapakinggan nating paksa sa umagang ito ay kaninong pamantayan ang pinapahalagahan mo. Iharap ito sa atin ni Brother Joel Menjola mula sa Abangan East Congregation, Marilao, Bulacan. Pakinggan natin siya. Halimbawa, mga kapatid, meron kayong isang kumpanya. Okay naman, kayo ay isang magulang. Sa kumpanya, meron kayong hinire na mga empleyado. At yung mga empleyado na yon talagang kailangan kumuha para magkatrabaho sila. At sa kumpanyang iyon, siyempre, marapat lang na magkaroon kayo ng rule, standard, o pamantayan. Pero nabalitaan ninyo, yung mga empleyado ninyo, hindi sinusunod yung pamantayang ibinigay ninyo. At ang sinusunod nila, yung ibang pamantayan. Ano mararamdaman ninyo? O kaya naman sa bahagi ng miyembro ng pamilya, kung mga magulang ka, natural lang na magkaroon ka ng standards o pamantayan sa loob ng pamilya mo. Paano kung yung mga anak mo, ang sinusunod nila, ibang pamantayan? Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Pero, bakit natin nasabi yung mga bagay na yan? Kasi sa ngayon, sa sanlibutan ito, dalawa lang yung pamantayan na ating makikita. Nandiyan yung pamantayan ng sanlibutan ito na kung saan nasa impluensya ni Satanas sa dyablo. At yung isang pamantayan na nagbigay ng buhay sa iyo, ang Diyos. Kaya ang tanong, kaninong pamantayan ba talaga ang dapat nating pahalagahan? Kaya titingnan natin sa pahayag na ito kung ano yung pakinabang ng pamantayan ng sanlibutan ito at kung ano yung totoong pakinabang ng pamantayan ng Diyos na kung saan siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Titingnan natin iyan. Sa ngayon, normal lang na hanapin ng tao na kung saan siya basaya, gawin niya yun. Kagustuhan niyang gawin yun kasi nga inaakala niya na yun magbibigay sa kanya ng totoong kasiyahan. Kaya naman abot-abot yung kanilang paraan ng pamumuhay, pagsisikap para makadama sila, natagumpay sila sa pamantayan kanilang ginagalawan. At nakaka-impluwensya sa kanilang paraan iyan ng pamumuhay. Kaya kung tama yung pamantayang iyong ginagalawan, magtatakda tayo ng panahon para doon. Ang totoo, ganyan ang ginawa ni Pablo noon. Di ba si Pablo, nung mabalitaan yung kahalagahan ng mensahe ng kaharian, ano ba yung kanyang ginawa? Di ba, binuhos niya yung kanyang panahon para sa gawaing pangangaral. Ano ang naging resulta? O dahil doon, marami nakilabang. Di ba, dumami yung mga kapatid, at pagkatapos, nagkaroon ng maraming kongregasyon ng kanyang panahon. Isa pa, sinuwe. Kamusta sinuwe? Di ba nung inutusan siya ng Diyos na Jehovah kung ano yung gagawin niya? Di ba gumugol siya ng panahon, naglaan siya para magawa yung atas na iyon? Nagkaroon di ba ng magandang resulta? Oo, nagkaroon di ba? Daligtas yung buhay nila. At kasabay doon, nangangaral pa sila. Kaya, totoo na kapag tama yung pamantayang iyong ginagalawan, magkakaroon iyan ng magandang epekto sa atin. Pero paano naman kung yung pamantayan ating ginagalawan, walang saysay. Tulad ng mga salibutang pamantayan. Kawikaan 12:11, tiyak, makakaranas tayo ng kabiguan. Kaya, ganyang kahalaga ang pamantayan na ating ginagalawan. Kaya makabubuting suriin natin, mga kapatid, kung ano nga mga pamantayan talaga ang ating ginagalawan sa sanlibutan ito. Silipin natin pansamantala kung ano pamantayan yung makikita sa sanlibutan ito. Tingnan natin. Una, makikita sa pamantayan ng sanlibutan ito tungkol sa kayamanan. Number 1 yan. Ano pa? Materialistikong mga tunguhin. Pagkuha ng mataas na trabaho. O kung mayaman ka na, edi gawa ka ng paraan para makapagnegosyo. Pero lahat ng iyan, isa lang ang tinutumbok, pagkakaroon
ng kayamanan, pagkakamal ng kayamanan. Pero, pansinin ninyo yung binabanggit ng unang Timoteo sa 6:9. Tingnan natin kung talagang nagkakaroon ba talaga sila ng pagkakontento at tunay na kaligayahan kung sila ay meron yan. Unang Timoteo 6:9. Ganito yung pagkakasabi. Pero, ang mga determinadong yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa maraming walang saysay at nakapipinsalang pagnanasa na nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at kapahamakan dahil ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay. At dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito, ang ilan ay nailihi sa pananampalataya at dumanas ng maraming kirot. Ano yung maliwanag sa tekstong ito? Pansin niyo yung pangungusap sa una sa 9. Yung determinado daw yumaman. Sa 10 naman, yung pag-ibig sa pera, ugat ng nakapipinsalang bagay. Totoo ito. Kaya, lipos ng kabiguan kung ang buhay mo sa totoo lang nakasentro sa materialistikong mga tunguhin. Nangyari yan kay Liz na taga-Canada. Pansinin niyo yung isang karanasan na lumabas sa ating magazine. Si Liz na taga-Canada ay mahirap siyang ipinanganak. Ay siyempre, hindi namang kasalanan ng magulang niya yan. Kaso, ang kanyang kaisipan ay umasenso. Kaso mahirap. Anong naisip niya? Makapag-asawa ng mayaman. Nangyari naman. Natupad naman yung pangarap niya. Nung may asawa na siya, nagkaroon siya ng mga ari-arian, sasakyan, mga negosyo. Ang tanong, nagkaroon ba siya ng tunay na kaligayahan? Ayon sa conclusion niya rin, bentras dumami yung kanyang pag-aari, gabi-gabi natatakot siya. Kasi saan ba siya galing? Sa kahirapan, di ba? Natatakot siya ngayon na baka bukas, bigla na lang mawala. Kaya, nagkaroon ba siya ng kapanatagan? Sa totoo lang. O siya na rin yung may sabi, hindi talaga. Ang totoo, sa ilustrasyon ng ating Panginoong Hesus, doon sa alibughang anak, may kita nyo sa unang larawan, yung alibughang anak na yan, dalawa yan, di ba, magkapatid, sa ilustrasyon ni Hesus. Tapos, sabi niyan, bigay mo na sa akin yung, yung party ko, yung kayamanan, at ako na bahala doon. Bakit ganun yung kaisipan niya? Kasi nga, yung kanyang kaisipan, nasa materialist yung mga tunguhin. Mabait si ama, ibinigay naman yung mana. At ayon sa ulat, ginawa ng anak na yan? Ayun, nagpakasarap. At sa huli, ayun, ganyan na siya ngayon. Isa na lang siyang tagapag-alaga ng baboy. Nung panahon ng mga Hudyo, kasuklam-suklam na trabaho yan. Ganyan ang kinasipitan niya. Kaya totoo yung sinabi ni Jesus, na kapag ka ang focus mo na sa materialistikong tunguhin, Lucas 12:15 hanggang 21, walang saysay yung tunguhin na yan. Wari na okay. Pero sa totoo lang, hindi yan magdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagkatapos, isa pa na makikita sa sanlibutan ito ay yung katanyagan, kasikatan. Sino bang ayaw maging sikat, maging tanyag, lalo na sa sanlibutan ito? Kitang-kita yan. Yung iba gumagawa ng mga pamamaraan para makilala. Yung iba nakapagtapos sa matataas na mga paaralan, naging kilalang abogado, yun doon sila nakikilala. Yung iba naman, talent. Meron silang hindi pangkaraniwang talent. At ang totoo sa ibang mga bansa, pagkabata pa, at kinakitaan nila ng gayong talento, hindi ba tini-sponsoran nila yan, ginagastusan? Para mabuild yung talent ng isa na yun. At pagkatapos, anong mangyayari? O sisikat yung bata, tsak yun. At makikilala yung bansa niya. Isa yan sa pinagkakaabalahan ng sanlibutan ito. Pagiging tanyag, pagiging sikat. Pero, pinapakita lang ng mga yan, yung pagkatuto nila. Saan? Sa karunungan ng sanlibutan ito. Ano man yung naabot mo, naging kilala ka man, pinapakita lang yan na karunungan ng sanlibutan ito ang prioridad mo. Kamusta ba? Kung ikukumpara natin yung karunungan ng sanlibutan ito, kumpara sa karunungan ng Diyos. Titingnan natin kung pwedeng ipagkumpara. Basahin naman natin yung unang Korinto 3:18-19. Unang Korinto 3:18-19.
ganito naman yung pagkakasabi. Sabi, huwag dayain ng sinuman ang sarili niya. Kung iniisip ng sinuman sa inyo na marunong siya sa sistemang ito, magpakamangmang siya para maging marunong siya. Dahil ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Gaya ng nasusulat, ang marunong ay hinuhuli niya sa sarili nilang bitag. Kaya ano yung lesson ng tekstong ito? Ano yung pinapakita? Pwede ba natin ipagkumpara yung karunungan ng sanlibutan ito na kung saan dyan abala yung mga tao, pagkuha nila ng karunungan dyan? Maliwanag yung binanggit ang teksto, no? Hindi natin pwedeng ipagkumpara. Ang totoo, habang nagiging tanyag ka, sikat ka, pwedeng lumikha ng pagkakabahabahagi yan. Siyempre, kung marami kayong sikat, marami kayong kilala kayo, lahat kayo marunong, o pansin nyo, pag lahat ay marunong, ano nangyayari? Nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Pansinin niyo sa administrasyon, merong oposisyon. Lahat sila matatalino. Di ba? Kaya totoo yung binabanggit ng binasa natin teksto na ang karunungan ito, ng sanlibutan ito, walang-wala yan kung ihahambing natin sa karunungan ng sanlibutan ito. Lumalabas, kompetisyon sila, pagalingan sila. Tandaan natin, katanyagan man yan, kasikatan, Efeso 2:16, lumilipas ang lahat ng iyan. Pwede pa ngang sa pagiging sikat mo, mapahamak ka. Totoo yun, di ba, no? Dahil sa pagiging sikat o pagiging tanyag. Isa yan sa makikita sa sanlibutan ito. Meron pang isa. Paglilibang, binanggit yung paglilibang. Bawal ba ang maglibang? Hindi naman. Nakakasaya nga yan eh. Pero yung labis-labis sa paglilibang, diyan din pala nakapokus ang sanlibutan ito. Ano pat mga 1 taon, 2 taon, 3 taon mula ngayon, pinaplano nila yung kanilang mga gagawin tungkol sa paglilibang. Ano pat yung mahalagang bagay na para sa Diyos na iwawala nila. Tuloy, sila yung binabanggit ng unang Korinto 15:32. Ano diwa nun? Sige niya, mabuhay ka na, kumain ka kung ano mong gustong kainin. Kasi bukas, mamamatay ka rin naman. Di ba? Matapos kang bigyan ng Diyos ng buhay, magiging ganun ang iyong kaisipan. Kaya maling-mali yung kaisipang iyan na nakikita sa sanlibutan ito. Pinapakita lang yan, walang pag-asa, yun ang katunayan. Marami rin yung gumagawi na para bang hindi sila magsusulit sa paraan sa kanilang paggamit ng kanilang katawan. Pag-aabuso. Number 1, sa mga pinagbabawal na gamot. Naapektuhan yung kanilang kalusugan. Tanda natin, yung pag-ibig sa makasanlibutang kaluguran, hindi iyan nakapagdudulot ng totoo at namamalaging kasiyahan. Kawikaan 21:17. Kaya ilan lang yan sa nakita natin na pamantayan ng sanlibutan ito. So totoo lang napakarami pa. Pero pangkaraniwan, iyan, ganyan umiikot ang pamantayan na kinabubuhayan ng tao ng sanlibutan ito. Ngayon, tingnan naman natin at silipin yung kahigitan ng pamantayan na makikita sa Bible. Tingnan natin. Ang totoo, lahat ng bagay na yan, gaano man yung kaganda, gaano ka man nagkaroon yan, pero kung wala kang buhay, ma-appreciate ba natin yan? Siyempre wala. Wala kang buhay eh. Pero yamang nagkaroon ka ng buhay, ano ang pinakamatalino natin gawin? Siyempre pa, yung pagkakaroon ng napakagandang kaugnayan sa nagbigay ng buhay sa iyo. Yan ang pinaka-the best na magagawa natin. Ang tanong, paano? Beno, parang sa ikalawang larawan na inyong makikita, parang radyo. Isang simpleng radyo. Gano'n ba kahalaga yan? At lalo na yung mga numerong nakalagay dyan. O pag sinabi ng radio station na ito yung frequency ilalagay mo, ano gagawin ninyo? Ilalagay nyo ba ron? Siyempre ilalagay mo. Anong dahilan? Para maging malinaw yung signal, yung pasok. Kung hindi mo rin ilalagay, ano posibleng mangyari? Malabo yung signal. E papaano kung mahalaga yung inaasahan mong balita na kung saan poprotekta sa iyong buhay? Baka mapahamak ka. Ganyan din sa pagkakaroon natin ng magandang kaugnayan sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Tayo yung mag-a-adjust. Ang salibutan kasing ito, hindi sila nag-a-adjust. Bisan pa nga, binababa nila yung moral na pamantayan ng Biblia. Kaya sila
napapahamak. Pero tayo, yamang ang nagbigay sa atin ng buhay, siya rin ang nagbigay ng pamantayan. Mas makakatiyak tayo, ngayon tayo, na tama yung ating gagawing pag-a-adjust. Kaya pagka sinet mo rin sa frequency na dapat, magiging maliwanag ngayon yung pasok ng mga impormasyon na manggagaling sa radio station. Ano yung mga makikita natin na papasok sa ating na maririnig natin? Unang-una, pinakamahalaga, pagkuha ng kaalaman tungkol sa Diyos na Yehova at sa original niyang layunin. Kailangan nating malaman yan. Kaya naman, pinasalamatan natin ating mga Bible study. Meron dito. Napakahalaga, napakaganda ng inyong pagkuha ng kaalaman, nagkakaroon niyo ng pagkakataon na makilala ninyo talaga si Jehovah at yung kanyang layunin. At sa ganung pagkakataon, nagkakaroon din kayo ng magandang ugnayan sa kanya. Juan 17:3. Ano pa? Paggawa ng kalooban ng Diyos. Lahat tayo bilang mga Kristiyano gumagawa niyan. Paano ba natin tinitingnan ang paggawa ng kalooban ng Diyos? At sino ang talagang huwaran natin? Tingnan natin naman yung binabanggit ng Juan 4:34. Juan 4:34. Ganito yung pagkakabanggit. Sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang gawain niya. Saan ipinagkumpara ni Jesus yung paggawa ng kalooban? Sa pagkain. Mahalaga ba yung pagkain? Meron bang hindi nag-almusal dito? Ayon sa ulat, sa mga dalubhasa, napakahalaga pala ng almusal. Ano? Yung iba sinasadya dahil medyo maano sila. Sinasadya nila yon. Pero hindi nangangahulugan, hindi sila kakain. Kaya napakahalaga ng pagkain natin. Okay naman, paano tayo kumain naman? Isang kainan lang ba sa isang araw? Ano bang normal? Umaga, tanghali, gabi. O kaya may merienda pa. Yun yung tamang proseso ng pagkain. Diyan ipinagkumpara ni Jesus. Pagka kasi normal kang kumakain, lalo't masusustansya yung kinakain mo, ano mangyayari sa'yo? Magiging malusog ang pangangatawan mo. Kaya tayo bilang manggagawa ng kalooban ng Diyos, tapos na ba tayong kumain? Hindi pa. Hindi pa tayo tapos kumain. Kaya ibig sabihin, gumagawa pa rin tayo magpahanggang ngayon ng kalooban ng Diyos. Paano natin maikakapit ito? O bueno, baka panahon na para gawin natin. Baka noon, dati tayo wala sa ganung pribileyo, hindi tayo nag-o-oxy sa tuwi-tuwi na, dahil hindi tayo dating mga RP o ano paman, na kinakailangang bitawan saglit, pero ngayon baka nasa pagkakataon na tayo na makabalik sa gawain na ipinagkurob lamang sa atin. Tandaan natin, turing natin ang paggawa ng kalooban ng Diyos sa pagkain katulad ni Jesus. Napakahalaga ng pagkain. Kaya ganyang kahalaga ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Isa pa, pagsunod sa mga batas at utos ng Diyos. Isa yan sa pamantay na gustong iparating sa atin. Mahalaga ba yun? Oo, mahalaga. Minsan nga sa batas trapiko, pag may batas dyan, sinusunod natin. Kaya bang batas yun? Batas ang salibutang ito. Ano pa kaya yung batas at kautusan ng Diyos? Kaya kung ginagawa natin yan, nagkakaroon ngayon tayo ng magandang ugnayan sa Diyos. Sa Diyos na Yehova. Ano pa? Mika 6:8. Isa sa kahilingan ito sa atin. Mika 6:8. Basahin natin. Ang sabi ay ganito. Sinabi niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano lang ang hinihiling sa iyo ni Jehovah, ang maging makatarungan, ibigin ang katapatan at maging mapagpakumbaba sa paglakad na kasama ng Diyos. May hinihiling ba sa atin? Meron. Lumalabas yung pagkakaroon nating ng maka-Diyos na mga katangian. Kapakumbabaan. O sa ibang salin, ginamit yung salitang maging mahinhin habang lumalakad na kasama ng Diyos. Paano ba natin may papakita na nagiging mahinhin tayo? Bueno, sa ikatlong larawan na inyo makikita, ang salibutang ito, pangkaraniwan yan. Di ba, pag may sikat, ano ginagawa? Nandun sila, dahil kilala, nagpapakuha sila ng larawan. Bakit lumabas sa article natin yan? Baka kasi hindi natin namamalayan, yung ginagawa ng salibutang ito, nagagawa na rin natin. Siyempre, lumakad tayo ng may maka-Diyos na katangian. Paano pwedeng pumasok sa atin yan?
Katulad ng caption dyan, halimbawa, baka merong nagpahayag sa platapormang ito ng Bethelite o Circuit Overseer o ano paman na totoo namang mahusay, magaling. Dapat pasalamatan naman niya, hindi natin ipinagdadamot yan. Pero, yung labis-labis sa paghanga, dapat sa larawan na inyong makikita, obvious naman sa mukha nung mga parang may nag-aabot pa nga dyan ng gusto magpa-autograph sa pahayag. May nangyari niyan sa isang pangyayari, sa isang kongregasyon, dalaw pa na tagapangasiwa ng sirkito. Di ba, nino-note? Natural lang mag-note, ang galing eh. Kompleto na ng note. After ang pulong, ginawa nung isang publisher, binigay doon sa CEO. Ano ngayon gagawin ng CEO? Papa-autograph eh. O beno, kinausap siya. Matapos, ibigay naman yung kahilingan, pinakita yung article na yan. Hindi kasi natin namamalayan, baka ganyan na yung ginagawa natin, nakakatulad na ng sanlibutan ito. Bakit nga naman ipapa-autograph yun? Kanino bang galing yun? Di ba sa Diyos na Jehovah? Kinatuban lang tayo para ma-deliver yung pahayag na yan at mabigyan ng kapurihan ang Diyos na Jehovah. Kaya kung meron talagang bibigyan ng kapurihan, walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. Ganyang maibigin ang Diyos na Jehovah sa atin. Gusto niya tayo na makalakad at magkaroon ng maka-Diyos na katangian. Tandaan natin, ididiriin ng pabantayan ng Biblia yung pagkakaroon natin ng spiritual na tunguhin, spiritual goal. Kailangan natin yan. Samantala, itinatago din sa libutang ito yung pagkakamal ng kayamanan. Pero, tinuturuan tayo ng Bible na magbigay at handang mamahagi. Sa paanong paraan? Lakas. Pwede tayong magbigay ng lakas o panahon. Meron ba tayong mga kapatid dito na may edad na kung saan wala man tayong financial na maitutulong, pero meron tayong kakayahan, lakas, para sila'y matulungan sa kanilang gawain. Pwede nating samantalahin yung pagkakataong iyan. Madama nila yung pag-ibig na gustong madama nila. Ano pa? Mahalagang mga pag-aari. Marami tayong mga kapatid gumagamit yung kanilang mga pag-aari para sa interes ng kaharian. Napakabuting paggawa yan, pagkaganyan ang ating ginagawa. Tandaan natin na yung paggawa ng kaharian ng Diyos, yung pangangaral ng mabuting balita, isa yan sa iniatas sa atin. Paano ba natin iyan titingnan? Pero basahin natin yung binabanggit. Kung uunahin natin yung paggawa ng kaharian, tingnan natin yung magiging benepisyo natin. Nakaulit yan sa Sermon sa Bundok ni Jesus. Doon sa Mateo 6:19 hanggang 34. Pero basahin lang natin yung Mateo 6:26. Ito yung pangako ni Jesus kung unahin natin yung interes ng kaharian. Mateo 6:26. Sabi, tingnan ninyong mabuti ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig. Pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Yun yung tanong ni Jesus. Totoo naman, yung mga ibon sa langit, parang pag-alagala lang. Pero tandaan natin, hindi nagugutom yan, pinapakain sila ng ating Diyos. Kaya ano yung aral na makikita natin? Pansinin yung binanggit, tingnan ninyong mabuti yung mga ibon. Sa Grego, pag sinabing tingnan, huminto ka, pag-isipan mo. Kaya sa susunod na larawan na inyong makikita, tingnan nga talaga natin, hinto tayo sandali, at tingnan kung anong katangian nga pa meron ng ibon na yan. Hummingbird, yung ibon na yan. Maliit lang siya, napakaliit lang yan. Pero kahit ganyang kaliit yan, pag pinag-aralan nyo, makikita nyo hindi siya pinahirapan ng Diyos. Pagka lumipad yan, parang nakatinig lang, parang nakatala lang yan. At habang nakatala siya, pwede siyang kumain. Kaya niyang kumain. At yung kanyang parang ng pagkain, meron siyang parang straw, yung kanyang dila. Pag yan itumusok na doon sa kanyang kakainin sa nektar, ang maganda dyan, hindi niya na kailangan sumipsip. Walang sanksyon na mangyayari. Kusang dadaloy yung pagkain na yan. Kaya ba natin yun? Tayo bago makainom, kailangan ng effort. Lahat ng ipapasok natin sa ating bibig, ginagawa natin ng effort para lumunok. Pero niyan, ayun sinasabi ni Jesus, tingnan ninyo mabuti ang mga ibon.
Kahit pala ganyang kaliit yung ibon na yan, hindi pinabayaan ng Diyos yan kahit maliit yan. Binigyan pa rin ng konsiderasyon ng Diyos ang ibon na yan. Pagturok nung sa nektar, kusa nang dadaloy yung pagkain. Kaya di ba nakakatuwa? Pero ang tanong doon sa binasa natin, sino ba mahalaga? Kung yung maliit na ibon na yan, binigyan ng halaga ng Diyos, tayo pa kaya, di ba? Meron tayong napaka-importanting atas. Kaya ano yung itinuturo niya sa atin? Siyempre pa muli, yung interes ng gawaing pangkaharian. Isa sa pabantayan yan na prioridad natin ng mga saksi ni Jehovah. Kailangan natin yan palawakin yung gawaing yan. Kaya kung uunahin natin yung gawaing pangangaral, pangkahariang gawain, ano maitutulong nun? Mararamdaman natin mga kapatid na hindi tayo pinababayaan ng Diyos ni Jehovah. Marahil tayo, kayo, napakarami niyang mga experience. Kapag inuuna natin yung pangkahariang gawain, nakakaroon kahit medyo gipit tayo, hirap tayo, pero pag inuna natin yan, hindi natin namamalayan, nakakaraos-raos din tayo, di ba? Kasi nga, hindi pa naman talaga ito yung buhay na inaasahan natin. Tandaan natin ito, medyo mahirap mabuhay, kasi nga, nasa impluensya pa tayo ng kaaway natin na si Satanas. Na pwede magkaroon ng ilang mga problema, maliit man yung malaki, pero wag na wag tayong titigil, hihinto sa paggawa ng pinakamahusay na gawain na magagawa natin, ang pagpapatuloy ng gawaing pangkaharian. Tandaan natin, mga kapatid, ang pamantayan ng salibutang ito, physically, parang ang ganda, sa totoo lang. Di ba? Pero, hindi iyan ang tunay na kaligayahan. Kasi nga, pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. Gano'n man yung narating natin ngayon, ano man yan, darating araw, mamamatay din tayo. Pero, kung magkakaroon tayo ng magandang ugnayan doon sa nagbigay sa atin ng buhay, anong pwedeng mangyari sa atin? Kung ikaw ba yung binanggit natin kanina, kung ikaw yung may-ari ng kumpanya at nakita mo yung mga empleyado mo, sumusunod sa iyong pamantayan, ano pwede mong gawin? Ikaw yung may-ari ng kumpanya. Di ba pwede mong i-promote? Ang babait siya, masunurin siya. Ganyan din naman tayo. Meron tayong inaasahan kung magiging masunurin tayo sa pamantayan ng ibinigay ng Diyos para sa atin. Nababasa at makikita natin sa Biblia. At kung gagawin natin yan, ay talagang makakapamuhay tayo ng maayos. Kaya yung pagtataguyod na makakasulutang pamantayan, iyan ay nakapagdudulot ng totoong kapayapaan ng pag-iisip, kaginhawaan. Totoo naman, di ba, sa ating ngayon, di ba iwasan ng mga problema. At yung iba, pag may problema na sa salibutan ito, saka lang nila, naalalang yun. Pero tayo hindi ganyan. Walang problema o wala, pakita natin na gusto nating sundin yung pamantayan na ibinigay sa atin. Kasi tsak makikinabang tayo ang magkakaroon ng magandang benepisyo. Kaya kung patuloy natin ginagawa yan, makakaasa tayo na magkakaroon tayo meron tayong magandang kaugnayan sa nagbigay sa atin ng buhay. Ano pa? Tiyak na magkakaroon din tayo ng isang maligaya at matatag na kinabukasan ngayon, bukas at magpakailanman. Maraming salamat, Brother Menjola, doon sa yung nakapagpapatibay na pahayag. Nakita natin yung pagsunod natin sa pamantayan ni Jehovah ay magdudulot sa atin ng walang hanggang pagpapala. Ngayon naman ay inanyayahan ng lahat na manatili sa inyong mga upuan para sa pagtalakay natin sa magasingang bantayan. Maghaharap naman sa atin ito ay si Brother Reynold Tuason. Muli ay welcome mga kapatid sa ating ikalawang pagpupulong para sa umagang ito. Ito ay ang pag-aaral sa Magasing ang Bantayan. Pero bago natin talakayan ng isang paksa na may kaugnayan sa pagtulong sa mga inalis sa kongregasyon, na naisin mo na natin mga kapatid na kantahin ang awit bilang 123. Magpasakop sa teokratikong kaayusan. Kung ako sa ating kalagayan, maaari tayong tumayo habang inakanta natin ito. Ang tema nating tatalakayin sa ngayon mga kapatid ay ang nasa araling artikulo 35.
Ang tema ay tulong para sa mga inalis sa kongregasyon. Ang temang ito ay base sa Lucas 15:7. Mas magsasaya rin sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Ngayon, saan ba magpo-focus yung ating pag-uusap ngayon? May kaugnayan sa temang ito. Binanggit dito na ito ay magtutuon ng pansin sa kung bakit may ilan na kailangang alisin sa kongregasyon at kung paano sila matutulungan ng mga elder na magsisi at manumbalik kay Jehovah. Meron tayong mga ilang subtopic na tatalakayin katulad ng una, alisin ninyo ang masama sa gitna ninyo. Ikalawa, kung paano tinutulungan ng mga elder ang mga inalis sa kongregasyon. Ikatlo, ano ang gagawin ng kongregasyon. At tinutularan ang awa ni Jehovah. Yan ang mga ilan sa mga subtopic na ating pag-uusapan mamaya. Muli kayo ay pinaalalahanan mga kapatid na maging tuwiran sa ating mga komento kaya pagsagot. Kung mayroong mga ilang punto sa parapo na gusto nating palitawin, pwede tayong magbanggit ng isa lang para yung iba naman ay makapagkomento. Ngayon, ang tagabasa natin ng parapo ay si Brother Emmanuel Relox at atin na siyang pakisuyuan na basahin ng parapo 1 at 2. Hindi konsentidor na Diyos si Jehovah. Galit siya sa kasalanan. Gusto niya na sundin natin ang mataas na pamantayan niya na nasa Biblia. Inaasahan ba ni Jehovah na hindi tayo magkakamali? Hindi, kasi alam niyang hindi tayo perpekto. Pero hindi niya kinukonsinti ang mga taong di makadiyos na ginagawang dahilan ang walang kapantay na kabaitan niya para gumawi ng may kapangasahan. Kaya sinasabi ng Biblia na mapupuksa ang mga taong di makadiyos sa digmaan ng Armageddon. Pero ayaw ni Jehovah na mapuksa ang sinuman. Gaya ng malinaw na ipinakita sa mga naunang artikulo, sinasabi ng Biblia na gusto niya na ang lahat ay magsisi. Tinutularan ng mga elder si Jehovah, kaya matiyaga nila ang tinutulungan ang nagkasala na magbago at manumbalik sa Kanya. Pero may ilang nagkasala na ayaw magsisi. Kahit paulit-ulit na silang tinulungan ng mga elder, hindi pa rin nila itinitigil ang masamang ginagawa nila. Kapag ganito ang sitwasyon, ano ang dapat gawin? Sa unang tanong natin, letter A, ano ang tingin ni Jehovah sa mga nakagawa ng malubhang kasalanan at di nagsisisi? Brother J.A. Relox. Hindi nga po konsentidor si Jehovah at galit siya sa kasalanan. At gusto niya na sundin natin yung mataas na pamantayan niya na nasa Biblia. Ayun. Salamat. Napupuot si Jehovah. Ano pang ibang salita yung ginamit para ipakita yung pagtingin ng Diyos ni Jehovah doon? Sister Moyo, Lynn? Pagkitaas ng kamay, pagkitaas. Sa Judas 4 po. Sa Judas 4 po, sila ay mga taong di makadiyos. At binanggit naman po doon sa 2 Pedro 3:7 na mapupuksa ang mga taong di makadiyos. At doon sa Apokalipsis 16 sa Armageddon. Okay, yan yung kahinatan nila kung sila hindi magsisisi. Pero ano pa yung isang salita na ginamit? Sister Loreto, salamat Sister Moyo. Hindi po sila kinukonsinti ng Diyos na Jehovah. Ayun. Hindi sila kinukonsinti. Sa letter B, ano ang gusto ni Jehovah para sa mga nagkasala? Okay, si batang naka-asul. Anong gusto ni Jehovah? Gusto niya na ang lahat ay magsisi. Ayun, gusto niya na magsisi. Meron kayong gustong idagdag doon sa puntong yon? Brother Alcantara, pagkisuyo po. Karagdagan doon sa sagot niya na
ayaw na ang Diyos na Yehova mapuksa ang sinuman. Kaya gusto niya na lahat ay magsisisi. Ayan, salamat po. Kaya anong gustong gawin ng mga elders sa kongregasyon bilang pagtulad kay Jehovah? Sister Gomila, Sara, pagkisuyo. Tinutularan ng mga elders si Jehovah, kaya matyaga nilang tinutulungan ang nagkasala na magbago at manumbalik kay Jehovah. Ayan, gustong tularan ng mga elder ang Diyos na Jehovah. Ngayon, pagka yung isa ay paulit-ulit na tinulungan na ng mga elder at hindi nila tinigil yung masamang gawa nila, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Tingnan natin dito mga kapatid sa unang subtopic natin, alisin ninyo ang masama sa gitna ninyo. Para po 3. Kapag ayaw magsisi ng nagkasala, wala nang magagawa ang mga elder, kundi sundin ang sinasabi sa 1 Korinto 5:13. Alisin ninyo ang masama sa gitna ninyo. Masasabing sariling desisyon ng nagkasala na maalis siya sa kongregasyon. Inaani lang niya ang inihasik niya. Bakit natin nasabi yan? Kasi pinili niya pa rin ituloy ang masamang ginagawa niya kahit paulit-ulit siyang tinulungan ng mga elder na magsisi. Ipinakita niya na ayaw niya talagang sundin ang pamantayan ni Jehovah. Letter A, ayon sa Biblia, ano ang dapat gawin ng mga di nagsisising nagkasala? Anong gagawin sa kanila? Sister Aguilar, pakisuyo. Jemel? Kailangan po siyang alisin sa kongregasyon. Ayun. Alisin siya sa kongregasyon. Ngayon, sa letter B, bakit natin masasabi na sariling desisyon ng di nagsisising nagkasala na alisin siya sa kongregasyon? Bakit yun ay desisyon niya? Sister Amora, Sandra. Kasi pinili pa rin po niyang ituloy yung masasamang ginagawa niya kahit paulit-ulit na po siyang tinulungan ng mga elder na magsisi. Ayan. Sa diwa ay ginusto niya yung bagay na iyon. Parang siya ang nagdesisyon. Bakit ginamit yung Galatia 6:7? Sister Galvez, pakisuyo. Binanggit po sa Galatia 6:7 na ano man ang inihasik ng isang tayo, yun din daw po yung aanihin niya. Okay, salamat. Nais pa niyong komentuhan yun? Puntong yun? Tama yun? Sister Navarez, Sheila? Kaya kapag ganun po yung inihasik ng sino man, pinapakita po talaga niya na ayaw niya sundin ng Diyos na Jehovah. Kaya karapat-dapat po siyang alisin. Ayan. Meron pa, Sister Homok, Jennifer. Salamat, Sister Rambares. Doon po sa study content, binanggit na kung yung isa pong magsasaka, kung ano po yung itinanim niya sa lupa, iyon din po yung tutubo. Kaya sa pagtukoy po ng masasamang resultang inaani ng isang tao, dahil po yun sa kanyang ginawang masama. Kaya kung ano po yung gagawin natin, dapat isipin po natin ang magiging resulta nun. Ayan. Kaya yung punto ay parang siya rin sa kanyang sarili, yung nagdesisyon na alisin siya sa kongregasyon. Kasi inaani niya ngayon yung kanyang inihasik. Ngayon, tuloy tayo dito mga kapatid sa para po 4, pakisuyo. Kapag inalis sa kongregasyon ang isang di nagsisising nagkasala, ipapatalastas na hindi na siya isang saksi ni Jehovah. Hindi ito ginagawa para ipahiya ang nagkasala. Ipinapatalastas ito para masunod ng kongregasyon ang utos ng Biblia na tigilan ang pakikisama sa taong iyon at huwag man lang kumain kasama niya. May mahalagang dahilan kung bakit iniutos iyan ni Jehovah. Isinulat ni Apostol Pablo, ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Kung hindi aalisin sa kongregasyon ang di nagsisising nagkasala, pwedeng maisip ng ilan na hindi naman pala kanya kailangan sundin ang pamantayan ng Diyos. Bakit ipinapatalastas sa kongregasyon na inalis ang isang di nagsisising nagkasala? Meron mga ilang punto, pwede mabanggit ng isa. Sister Victoria, pakisuyo.
Pinapatalastas po ito para masunod ang kongregasyon ng utos ng Biblia. Natigilan ang pakisama sa taong iyon at huwag man lang kumain kasama niya. Hindi po ito ginagawa para ipahiya ang nagkasala. Okay, salamat. Ano pa? Yung isang punto, bakit ipinapatalastas? Sister Simon, pakisuyo. Salik po dun sa unang Korinto 15:33, yung masasamang kasama, sumisira ng magagandang pag-ugali. Kaya kung hindi aalisin sa kongregasyon ang nagkasala, pwede niyang mahawa ang iba. Okay, salamat. Sister Tessa. Balik yun. Yung isa pa pong dahilan, ito po kasi ay utos ng Biblia. Okay, salamat. Tama yun. Sister Doom. Binanggit po ng unang Korinto 5:6 na yung kaunting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Alam po natin na yung libadura ay isang substansyang inilalagay sa masa para umalsa ito. Kaya particular po na yung libadurang po ito ay tumutukoy sa kumakalat o nakakaapekto. Kaya kung hindi aalisin sa kongregasyon yung di nagsisising nagkasala, pwedeng maisip po ng ilan na okay lang pala na hindi sundin yung pamantayan ni Jehovah. Okay, salamat. Brother Pailagot, pakisuyo. At doon sa diwa ng unang Korinto 5:9 hanggang 11, kaya ina-announce ito ay para ipaalam sa kongregasyon na itigil na yung pakikisama sa kanya. Ayan. Yan ang mga dahilan, ano? Ngayon, ano yung punto doon sa ating footnote? Sister Tuason? Hindi na po natin gagamitin yung terminong tiwalag. Base doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 5:13 na tutukuyin natin sila ngayon na inalis sa kongregasyon. Ayan. Kaya hindi na natin gagamitin yung termino na yun o kaya salitang yun na tiwalag o kaya disfellowship, inalis sa kongregasyon. Okay? Sa para po 5 tayo mga kapatid. Ano ngayon ang dapat na maging tingin natin sa isang kapananampalataya na inalis sa kongregasyon? Totoo, hindi na tayo makikisama sa kanya, pero dapat natin siyang ituring na nawawalan tupa. Kapag nawala ang isang tupa, pwede pa rin siyang makabalik sa kawan. Hindi natin iisipin na wala na siyang pag-asa. Tandaan na inialay niya kay Jehovah ang sarili niya. Hindi lang niya natutupad sa ngayon ang pag-aalay na iyon at nanganganib siya dahil diyan. Pero hanggat binibigyan pa siya ni Jehovah ng pagkakataong magbago, umaasa tayong babalik siya. Kaya paano ipinapakita ng mga elder na hindi nila sinusukuan ang nagkasala na inalis sa kongregasyon? Ano ang dapat na maging tingin natin sa taong inalis sa kongregasyon at bakit? Sa unang tanong, bahagi. Brother Moran, pakisuyo. Bagaman hindi na po tayo dapat makisama sa kanya, kailangan po natin siyang ituring na parang nawawalang tupa. Ibig po sabihin nito ay eventually pwede pa rin po siya makabalik sa kawan. Kaya hindi dapat nating isipin na wala na siyang pag-asa. Ayan. Yung pala yung dapat maging tingin natin. Brother Rabanes, pakisuyo. Salamat, Brother Moran. Dahil biktima siya ng isang masama ang dyablo. Kaya hindi natin dapat nahusgahan na tuluyan na siyang mapupuksa at dapat hindi na pansinin. Oo, ang may advice si Pablo, si Apostol Pablo sa unang Korinto 5:9-11 sa mga kapatid. Ngunit tandaan na nag-alay din siya ng kanyang buhay kay Jehovah. Hindi nga lang niya nagawa agad ang panatan niya sa Diyos dahil nag-focus muna siya sa mga bagay sa sanlibutan kaysa na biktima ni Satanas. Okay, salamat po. Yun natin yung sagot ng bakit, Oo, nasagot na. Ngayon, hanggang kailan tayo aasa na itong nagkasala na maluba na ito na inalis ay babalik? Sister Homok, please. Hanggang binibigyan po siya ni Jehovah ng pagkakataon na magbago. Ayun. Kaya umaasa tayo na siya ay magsisisi o kaya manunumbalik kay Jehovah hanggang si Jehovah ay ginagawa niya yung bagay na yun. Kaya ang tanong dito, paano ipinapakita ng mga elder na hindi nila sinusukuan ang nagkasala na inalis sa kongregasyon? Dito na tayo mga kapatid sa
kung paano tinutulungan ng mga elder ang mga inalis sa kongregasyon. Para po 6. Pababayaan na lang ba ang mga inalis sa kongregasyon at sila na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano makakabalik kay Jehova? Hindi. Kapag sasabihan ng isang di nagsisising nagkasala na aalisin siya sa kongregasyon, ipapaliwanag ng komite ng mga elder kung ano ang mga pwede niyang gawin para makabalik siya. Pero hindi lang yan ang gagawin nila. Kadalasan na, sasabihin nila sa nagkasala na gusto nila siyang makausap ulit pagkalipas ng ilang buwan para malaman kung nagbago na siya ng desisyon. Kung payag ang nagkasala na makipag-usap ulit sa mga elder, sisikapin ulit nilang akayin ito sa pagsisisi sa susunod na pag-uusap na iyon. Kung hindi pa rin nagbago ang isip niya sa pagkakataong iyon, patuloy pa rin mag-i-schedule ang mga elder na makausap siya. Paano tutulungan ng mga elder ang isa na inalis sa kongregasyon? Merong ilang mga punto, isa lang muna yung ibigay natin mga kapatid. Sister Tuason, pakisuyo. Ang isa nga pong tulong ay kapag sasabihin na po ng isa sa isa na hindi siya nagsisi na nagkasala, na aalisin na siya sa kongregasyon, ipapaliwanag po ng committee ng mga elder kung ano yung pwede niyang gawin para makabalik siya. Ayan. Kaya doon pa sa pagkakataon na yon, sasabihin na ng mga elder na kung ano yung gagawin niya para makabalik. Ano pa? Pagkatapos noon, Brother Loreto, pakisuyo. Yung literal na mga tupa, mahirap na makabalik yun sa kawan. Hindi siya pupuntahan ng pastor, hanapin. Dito naman sa atin, pagka mayroong inalis sa kongregasyon, yung mga pastor, yung mga elder na matatanda sa kongregasyon, gumagawa sila ng pakikipag-usap pati una. Pag siya'y inalis, ay sasabihin sa kanya, ano ba yung paraan para makabalik? Pagkatapos noon, ay mayroon din mga pagdalaw na gagawin mga ilang buwan. At kukumbinsin siya na magkaroon siya ng panumbalik o pagsisisi. Pag hindi pa siya nakapanumbalik, hindi naman hihinto yung mga matatanda na patuloy siyang pangalagaan at makabalik sa kawan. Okay, salamat po. Kaya paulit-ulit mga kapatid na sisikapin ng mga elders sa kongregasyon na akayin yung nagkasala sa pagsisisi. Tuloy-tuloy yun. Kung hanggat gusto niya makipag-usap, siya ay kakausapin. Tutulungan siya. Okay? Dito tayo mga kapatid sa para po 7. Pakisuyo. Sinisikap ng mga elder na ipakita ang awa ni Jehova habang tinutulungan nila ang isa na inalis sa kongregasyon. Halimbawa, hindi hinintay ni Jehova na magsisi muna ang masuwayan niyang bayang Israel bago niya sila tulungan. Siya ang unang kumilos. Gaya ng binanggit sa 2 artikulo ng seryeng ito, inutusan ni Jehova si Propeta Osias na puntahan at patawarin ang asawa niya kahit na kasalukuyan pa itong gumagawa ng kasalanan. Sa ganitong paraan, itinuro ni Jehova kung gaano siya kamaawain. Gaya ni Jehova, talagang gusto ng mga elder na magsisi ang nagkasala at hindi nila ginagawang mahirap para sa kanya na bumalik. Ating babasahin muna yung Jeremias 3:12. Sino gustong magbasa? Brother Drasir, Victoria, kisuyo. Pumunta ka sa Hilaga at ihayag mo ang mga salitang ito. Manumbalik ka, o suwail na Israel. Ang sabi ni Jehova, hindi ako magagalit sa iyo dahil tapat ako. Ang sabi ni Jehova, hindi ako maghihinanakit magpakailanman. Salamat. Ang tanong ay, kapag inalis sa kongregasyon ng isang tao, paano tinutularan ng mga elder ang awa ni Jehova? Brother Alcantara, pakisuyo po. Tulad nga po ni Jehovah, si Jehovah po ang nag-offer ng unang step to reconcile o bumanumbalik loob tulad nga ng ginawa ni Jehovah dun sa mga unang mga lingkod niya. Ngayon, sinisikap din tularan ng mga elder na sila rin yung mag-take ng initial reconciliation para mabalik ulit yung nagkasala. Okay, salamat po. Ano yung hindi hinihintay ni Jehovah? Brother Homok, Giovanni.
hindi niya hinantay na magsisimuna ang hindi hinintay ni Jehovah na magsisimuna ang masuwahin niyang bayan bago niya sila tulungan. Halimbawa natin yung panahon ni Osyas, yung kanyang asawa, gusto ni Jehovah inutusan ni Jehovah si Propeta Osyas na patawarin yung kanyang asawa habang kasalukuyan itong gumagawa ng kasalanan. Kaya makikita natin yung pagiging maawain ni Jehovah at gusto niya na ito yung makikita at gagawin ng mga elder. Okay, salamat. Ano pa yung, Brother Alcantara, pagkasuyo. Kaya nang nabanggit sa referensya na magsisisi muna na masuwayin niyang bayang Israel bago sila tulungan. Pero alam na ng Diyos na Jehovah na yung iniisip nila ay alam na ng Diyos na Jehovah kung anong iniisip nila para sila tulungan. Okay, salamat po. Ano yung gustong gawin ng mga elders sa mga nagkasalang ito? Brother Homo. Kung ano yung gusto ng Diyos na Jehovah, yan ang gustong gawin ng mga elder. Gusto nila na magsisi ang nagkasala. At ito yung pinakamagandang punto Hindi nila ginagawang mahirap para sa Kanya na bumalik. Kaya makikita talaga yung pag-ibig ng Diyos na Jehovah na itinuturo sa ating mga elder. Ayan. Yun ang gustong i-reflect ng mga elder na katangian ng Diyos ni Jehovah. Tungo tayo mga kapatid sa para po 8, pakisuyo. Alalahanan ng ilustrasyon ni Jesus tungkol sa nawalang anak na tinalakay sa 2 artikulo ng seryeng ito. Nang matanaw ng tatay ang anak niya, tumakbo siya at niyakap ito at hinalikan. Pansinin na hindi hinintay ng ama na humingi ng tawad ang anak niya. Siya ang unang lumapit dahil mahal na mahal niya ito. Ganyan din ang nararamdaman ng mga elder sa mga napalayo. Gusto nilang bumalik na ang mga ito. Nagsasaya sa langit kapag may bumalik na nagkasala at ganyan din sa lupa. Ating babasahin mga kapatid yung Lucas 15:7. Kisuyo si Jared. Sinasabi ko sa inyo, mas magsasaya rin sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi kailangan magsisi. Salamat, Jared. Ano ang matututuhan natin kay Jehovah mula sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa nawalang anak? Anong matututuhan natin? Brother Homo, Giovanni. Doon sa ilustrasyon, malayo pa lang yung anak, sinalubong agad to ng tatay na hindi niya inantay na humingi ito ng tawad. Sa katulad na paraan, ganun ang Diyos na Jehovah. Gusto niya na tulungan kaagad yung kanyang nawawalang tupa at ayaw niya na mapalayo ito sa kongregasyon. Salamat. Sister Sperolina Rabanes. Sinabi po dito yung saloobin ng ama dun sa kanyang nagsising anak. Sabi, mahal na mahal niya ito. Kaya lumapit po siya agad nung makita niya yung anak niya na tumatakbo papalapit. Gayon din po yung saloobin ni Jehovah para dun sa kanyang mga nawawalang mga tupa. Mahal na mahal pa rin po niya sila. Salamat sa puntong yan. Sister Pascual, meron pa kayong gustong banggitin dyan? May kaugnayan sa Lucas 15:7. Ano yung pinakapunto nito? Sister Simon, pakisuyo po. Yung literal na pastol po, kahit 100 yung kanyang mga tupa, pag may isang nawala, kaya niyang iwanan muna yung 99. Hahanapin niya yung isa. Kaya pinapakita doon na napakahalaga kay Jehovah ang bawat individual na naglilingkod sa kanya. Ayan. Kaya pag may nagsisi at nanumbalik sa kanya, nagsasaya siya. Gayon din naman tayo, sa kongregasyon. Kaya tuloy tayo mga kapatid sa para po 9. Malinaw sa mga natalakay natin na hindi kinukonsinti ni Jehovah ang mga di nagsisising nagkasala. Pero hindi niya sila sinusukuan. Gusto niya silang manumbalik. Makikita sa Oseas 14:4 kung anong nararamdaman ni Jehovah para sa mga nagsisisi. Pagagalangin ko sila at hindi na sila magiging taksil. Mamahalin ko sila ng buong puso dahil wala na ang galit ko sa kanila.
Hindi ba mapapakilos niya ng mga elder na maghanap ng anumang senyales na nagsisisi na ang nagkasala? At nakakapagpatibay din ito sa mga nagkasala kasi ipinapakita nito na mahal pa rin sila ni Jehovah at nagusto niyang bumalik na sila. Ano ang gusto ni Jehovah na gawin ng mga nagkasala? Si Kyle, pakisuyo. Kyrel. Gusto niya po silang manumbalik. Ayun, gustong manumbalik. Salamat. Ano pa? Sister Portion ko na, pakisuyo. Kitang-kita po yung pagmamahal ni Jehovah, lalo na po dun sa mga gustong magsisi at manumbalik sa Kanya. Binanggit po dun sa Oseas 14:4 na pagagalingin niya sila at mamahalin niya ng buong puso at dahil wala na yung Kanyang galit. Kaya naman magpapakilos talaga ito sa mga nagkasala na magsisi at manumbalik sa Diyos na Jehovah. Okay. Napakagandang alok yun para sa mga nagkasala. Kaya ano yung dapat maging pagtingin din ng mga elders sa kongregasyon? Brother Simon, pakisuyo po. Kailangan po na mapakilos yung mga elder na maghanap. Marahil baka hindi ito lantad o kitang-kita yung kanyang pagsisisi. Kaya binanggit dito sa para po, kailangang hanapin anumang senyales. Kaya kailangan ng effort dito ng mga matatanda. Ayun. Magandang punto yun, ano? At ano naman epekto nito sa mga nagkasala pag ginawa ito? Sister Pryla? Sila rin ay nakakapagpatibay din ito sa mga nagkasala kasi pinakita nito na mahal pa rin sila ni Jehovah at gusto nilang bumalik na sila. Ayan, madadaman nila yung pagmamahal ni Jehovah. Brother Loretta, pakisuyo. Yung mga inalis sa kongregasyon, hindi naman ibig sabihin paalisin sa kongregasyon pag dumalo ng pulong. Ibig sabihin, pinapakita nito na kung siya ay dadalo, nagkakaroon siyang sinyales na talagang gusto niya na manumbalik sa Diyos na Jehovah. Isa lang yun. Okay, salamat. Dito na tayo mga kapatid sa susunod na para po Gis at 11. Pakisuyo. Paano naman ang mga individual na matagal nang inalis sa kongregasyon? Baka nga maraming taon na ang nakakalipas. Posibleng hindi na nila ginagawa ang kasalanang naging dahilan kaya sila naalis. Baka nga may ilan sa kanila na hindi na maalala kung bakit sila inalis. Ano man ang sitwasyon, sisikapin ng mga elder na hanapin sila at dalawin. Kapag dinalaw nila ang ganoong individual, pwede silang manalangin kasama niya at mabait siyang pasiglahin na bumalik sa kongregasyon. Siyempre, siguradong napakahina na sa espiritual ng isang taong matagal nang napalayo sa kongregasyon. Kaya kung sabihin niya na gusto na niyang manumbalik, pwedeng isaayos ng mga elder na ma-Bible study siya kahit hindi pa siya nakakabalik. Tandaan, mga elder lang ang magsasaayos nito. Dahil tinutularan ng mga elder ang maawain nating Diyos, sisikapin nilang hanapin ng lahat ng naalis sa kongregasyon para ipaalam sa kanila na hinihintay pa rin sila ni Jehovah na bumalik. Kapag nagsisi ang nagkasala at itinigil na ang masama ang ginagawa niya, pwede na siyang bumalik agad, ibalik agad. Paano tutulungan ng mga elder ang mga matagal nang inalis sa kongregasyon? Maraming mga punto. Pwede kayo bumanggit ng isa-isa lang. Si Brother Amora, Ace. Sisikapin po ng mga elder na hanapin sila at dalawin. Ayun, yun ang unang hakbang, ano? Hanapin at dalawin. Ano pa, mga kapatid? Ano pang gagawin nila? Sister Loreto, pakisuyo. At kapag nakita na po sila at dinalaw, ang mga elder po, mananalangin na kasama sila. Tapos pasisiglahin po silang bumalik sa kongregasyon ng may kabaitan. Ayan. Yan ang susunod na hakbang, ano? At pagkatapos nito, pagka nakita ng elder na talagang meron siyang pagsisisi at gusto niyang bumalik, anong gagawin? Sister Failagot. Sigurado nga pong napakahina na nila sa espiritual, kaya kung gusto po nila makabalik, yung mga elder po ang magsasaayos ng Bible study sa kanila. Ayan.
idiniin yung punto na tandaan ng mga elder ang magsasaayos nito. Kaya pagka mga kapatid, may natagpuan tayo na isang tiwalag na gusto naman umbalik, ayan, babanggitin natin sa elder, ano? Para sila yung mag-aano ngayon, matulungan siya. Okay? Meron pa kayong punto na gusto banggitin dito sa para po 11? Sister Henyo, pag-isuyo. Dito po sa 2 Korinto 2, sa 1-8, lalo na sa 7, binanggit doon na dapat na ninyo siyang patawarin ng buong puso at aliwin para hindi siya ng sobrang kalungkutan. So kung na-serve na yung purpose ng pagsaway sa kanya, tanggapin na siya, kung naibalik na siya sa kongregasyon, pakitunguhan din po ng mga kapatid na maayos yung kapatid na nakabalik para maka-recover siya. Salamat sa puntong yan. At ano yung gagawin pagka talaga nagsisisi na siya? Bilang pagdiriin lang, Sister Diasis, pakisuyo. Pwede na ibalik siya agad. Iyon, ibabalik na siya agad sa kongregasyon. Okay? Tuloy tayo mga kapatid sa para po 12, pakisuyo. Sa ilang kaso, dapat na maging mas maingat ang mga elder kapag nagpapasyang ibalik sa kongregasyon ang isang tao. Halimbawa, kapag ang kasalanang ginawa ay pang-aabuso sa bata, apostasya o pagpaplano para tapusin ang pag-aasawa, dapat tiyakin mabuti ng mga elder kung nagsisisi talaga ang taong ito. Kailangan nilang protektahan ang kawan. Pero dapat din nating tandaan na tatanggapin ni Jehovah ang sino mang nagkasala na talagang nagsisisi at inihinto na ang maling ginagawa niya. Kaya kahit na kailangan maging mas maingat ng mga elder kapag ang kasalanan ay may kaugnayan sa paglilinlang, hindi nila dapat isipin na ang mga nakagawa ng ganyang partikular na mga kasalanan ay hindi na mapapatawad ni Jehovah. Sa anong mga sitwasyon dapat na maging mas maingat ang mga elder? Nagbigay ng isa, ano yung sitwasyon na magiging maingat sila? Isang punto lang, Sister Gamboa. Kapag ang kasalanan ginawa ay pang-aabuso sa bata. Ayun, magiging maingat sila doon. Pagka pang-aabuso sa bata. Ano pa? Ano pang pagkakasala? Brother Tranquilino. Apostasya po. Okay, apostasya, no? Salamat. Ano pa? Ano pang Sister Relox. Amen. Ang pagpaplano po para tapusin ang pag-aasawa. Ayun, meron mga ganun, ano? Gusto nilang tapusin yung pag-aasawa, maging maingat din doon. At may isa pa? Meron pa ba? Sister Belardo? At dapat din pong tiyaking mabuti ng mga elder kung nagsisisi talaga yung taong yun. Okay, salamat, ano? Kaya bakit dapat tiyakin ng mga elder yung bagay nito? Bakit sila ay dapat maingat? Sister Porciuncula. Kasi po, itong mga kasalanan na to ay may kaugnayan po sa panlilinlang. So, kailangan po talaga nilang masiguro o tiyakin na talaga pong totoo yung pagsisisi ng mga nagkasala na ito. Okay, salamat. Brother Relox, Mario. Binabanggit po sa talababa na may binabanggit sa Biblia ng mga kasalanang hindi mapapatawad. Pero hindi ito tumutukoy sa isang partikular na kasalanan, kundi sa kasalanan ginawa ng isang tao na matigas ang puso at determinadong kalabanin ang Diyos. Si Jehovah at si Jesus lang ang hatol kung nakagawa ng ganitong kasalanan ang isang tao. Okay, salamat po. Yan sana yung tatanong ko susunod, ano? Salamat, Brother Relox. Hindi pala tumutukoy yun sa partikular na pagkakasala. Yung mga kasalanan na hindi na mapapatawad. At kung meron man, sinong magsasabi nun? Sinong hatol nun? Bilang pagdiriin lang. Brother Simon? Tanging si Jehovah at si Jesus lamang po ang makapagsasabi nun. Ayun. Salamat. So, yung mga pagkakasalang ito,
na napag-usapan natin ay hindi pa, bagaman malubha yun, mag-ingat yung mga elder, pero hindi pa hopeless yung kanilang kalagayan. Pwede pa sila magsisi at dapat maging maingat yung mga elder sa kongregasyon. Yung tingnan natin yung pagpapatuloy pa dito sa sunod na subtopic, ano ang gagawin ng kongregasyon para po 13? Gaya ng tinalakay sa naunang artikulo, may mga pagkakataon na ipinapatalastas sa kongregasyon na sinaway ang isang kapatid. Sa ganyang kaso, pwede pa rin tayong makipagsamahan sa kanya dahil alam nating nagsisi na siya at hindi na at itinigil na ang maling ginagawa niya. Bahagi pa rin siya ng kongregasyon at kailangan niya ng pampatibay mula sa mga kapatid para patuloy niyang magawa ang tama. Pero iba ang gagawin natin kapag inalis sa kongregasyon ng isang tao. Ititigil natin ang pakikisama sa kanya at hindi man lang tayo kakain kasama niya. Ano ang pagkakaiba ng pakikitungo natin sa isa na sinaway at sa isa na inalis sa kongregasyon? Brother Victoria. Ang isang kapatid na sinaway, pwede pa natin siyang kausapin o pakisamahan dahil alam naman natin na nagsisi na siya at tinalikdan na niya yung maling ginawa niya. Okay, yun ang sinaway, I-compare natin doon sa inalis. Ano yung pakikitungo natin doon sa inalis? Sister Felicitas Armenia, pakisuyo. Ayon po sa unang Korinto 5:11, binabanggit po doon na kailangan itigil yung pakikisama sa taong inalis at hindi man lang tayo kakain kasama niya. Ayun. Kaya yun ang pagkakaiba ng sinaway at saka yung inalis. Doon sa sinaway ay pakikisamahan siya. Pero doon sa inalis, hindi na siya ngayon titigil na pakikisama sa kanya. Tingnan pa natin yung ilang mga karagdagang punto may kaugnayan dito sa para po 14. Ibig bang sabihin ng unang Korinto 5:11, hindi na talaga natin papansinin ang isa na inalis sa kongregasyon? Hindi naman. Totoo, hindi na tayo makikipagsamahan sa kanya. Pero pwedeng magpasya ang bawat Kristiyano, depende sa sinasabi ng konsyensya niyang sinanay sa Biblia, kung iimbitahan niya sa pulong isa na inalis sa kongregasyon. Baka kapamilya niya ito o kaibigan. Ano ang gagawin natin kapag dumalo ito? Dati, hindi man lang natin babatiin ang taong iyon. Pero ngayon, sa ganitong sitwasyon, dapat gamitin ng bawat Kristiyano ang konsensya niyang sinanay sa Biblia para magpasya kung babati siya o hindi. Pero hindi pa rin tayo makikipagkwentuhan o makikipagsamahan sa kanya. Paano gagamitin ng isang Kristiyano ang konsensya niyang sinanay sa Biblia o sa pakikitungo sa mga inalis sa kongregasyon? Merong ilang punto, 2 puntong binanggit. Ano yung una? Na doon ay magagamit natin yung ating konsensyang sinanay sa Biblia. May kaugnayan sa inalis. Sister Homok, Jennifer. Gagamitan na po natin ng konsensya kung halimbawa po ay iimbitahan po natin siya sa pulong sa kongregasyon o kaya naman po ay babatiin natin siya dahil siya ay dumalo sa kongregasyon. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-usap na tayo sa kanya ng matagal o makikipagsamahan na tayo sa kanya. Pagbati lang na siya ay dumalo at magpasalamat. Okay. Salamat. Kaya gagamitin natin yung ating sinanay na konsensya para magpasya sa gayong bagay. Dati ano yung ginagawa natin mga kapatid? Pagka may inalis, dati tawag natin ay tiniwalag. Sister Henyo. Dati po kahit makasalubong, hindi man lang natin to babatiin. Pero ngayon, kung kaibigan yun o kapamilya, doon papasok yung konsensya kung gusto mo pa rin silang kausapin. Pero limitado, hindi katulad ng dati. Ayun. Pwede natin silang batiin. Pero anong punto? Bagaman binabati natin sila, pwedeng batiin? Brother Pailagot.
Hindi naman tayo dapat makipagkwentuhan o makipagsamahan sa Kanya. Yung binanggit dito na dahil sa sinasanay yung budhi natin na depende sa ating konsensya, gagawin natin ito. Pero hindi natin uudyukan ng iba na gawin din iyon. Okay, tama yun, ano? Meron tayong kani-kanyang konsensya at alam natin kung ano yung sinasabi ng natin. Ano? May kaugnayan sa pagkasanay nito sa Biblia. Ngayon ay tingnan natin yung larawan. At nais nating komentuhan yung larawan. Brother Gumila. Dito pinakita yung halimbawa nung natalakay kanina na sa una tinawagan ng sister yung isang tiwalag na sister, inibitahan niya sigurong dumalo. And then nung dumalo na siya, binati niya at kinausap niya sa Kingdom Hall. Ngunit walang pinakita dito na after noon, mayroon silang extra na pagsamahan or inaya niyang kumain sa mall or what. So hindi na kinakailangan yun. Okay, salamat. Okay, pwedeng gawin yun, ano? Depende sa ating konsensya. Tuloy tayo mga kapatid sa parapo 15, pakisuyo. Baka maisip ng ilan, hindi ba sinasabi ng Biblia na kapag binati natin ang mga di nagsisising nagkasala, magiging kasangkot tayo sa masasamang ginagawa nila? Ipinapakita ng konteksto ng tekstong ito na tumutukoy ito sa mga apostata at sa mga umiimpluwensya sa iba na gumawa ng masama. Kaya kapag apostata pa rin ang isang tao o iniimpluwensya niya ang iba na gumawa ng masama, hindi siya dadalawin ng mga elder. Siyempre, umaasa rin tayo na pwede pa siyang magbago. Pero hanggat hindi niya iyon ginagawa, hindi natin siya babatiin o iimbitahan na dumalo sa pulong. Bago sa ating tanong, ating basahin muna yung ikalawang Juan, 9 hanggang 11. Pagkasuyuan natin si Brother J.R. Lock sa pagbasa. Ang bawat isa na lumalayo sa turo ng Kristo at hindi nananatili rito ay hindi kaisa ng Diyos. Ang nananatili sa turong ito ay kaisa ng Ama at ng Anak. Kung may magpunta sa inyo at hindi niya dala ang turong ito, huwag ninyo siyang tanggapin sa tahanan ninyo at huwag ninyo siyang batiin. Dahil ang babati sa kanya ay magiging kasangkot sa masasamang ginagawa niya. Maraming salamat sa malinaw na pagbasa, Brother Relox. Anong pagkakasala ang ginagawa ng taong binanggit o binabanggit sa ikalawang Juan 9 hanggang 11? Anong pagkakasala? Meron sa mother's room, pakisuyo. Hindi ko makita, nakamask siya, kung kilala. Ipinapakita po ng konteksto ng tekstong ito na tumutukoy po ito sa mga apostata at sa mga umiimpluwensya po sa iba na gumawa ng masama. Ayun. Sister Ampakan, Rain? Salamat. Kaya doon tumutukoy yung bagay ng mga kapatid, na hindi natin sila, anong gagawin sa mga ganitong tao? Hindi natin. Pwede ba natin, Sister Kamarig? Hindi natin sila dadalawin. Dadalawin. Meron pang ibang salita. Brother Simon, pakisuyo. Salamat, Sister Kamarig. Hindi po natin sila babatiin o hindi rin natin sila iimbitahan sa pulong. Ayun. Kaya iba yung kaso nung pagkakasalang ito na binanggit dito sa ikalawang Juan 9:11. Dati ay pinagpapalit-palit natin ito, ginagawa din natin ito doon sa mga hindi naman nagkakasala ng apostasya. Kaya nanghikayat na lumihis sa pamantayan ni Jehovah. Ngayon, meron pang binanggit sa kahon na magkapareho ba ang kasalanan na tinutukoy ni Juan at ni Pablo? Nais nating liwanagin pa to. Nais nating komentuhan. Brother Bermeo, pakisuyo. Hindi po magkapareho. Okay, salamat po sa maikling komento. Meron pang gustong magdagdag dyan? Brother Alcantara, pakisuyo. Hindi po talaga magkapareho dahil yung sinulat ni Apostol Pablo sa kongregasyon na
pag isang tao ay nagkasala ng sexual na immoralidad, ay kailangan alisin sa kongregasyon. Ang dahilan para hindi mahawa ang iba na mga tagasunod ni Kristo. At ganon kay Juan naman ay yung sinasabi niya na sa apostata ay itong mabigat na kasalanan na hindi dapat bumati rito ang mga hindi siya dapat batiin kasi kung babatiin siya baka siya ay sangkot sa paggawa ng masama. Okay, salamat po. May pagkakaiba talaga sila. Ngayon, sa paano hindi tuwirang paraan, mabati natin yung mga apostata. Hindi naman natin sila nasasalubong. Hindi naman natin nakikita. Sister Gamboa. Sa website o sa social media ng isang apostata, baka mag-comment tayo doon. Dapat iwasan natin. Ayan. Kaya pag ginawa natin yun, halimbawa lang parang tayo ay bumati na rin dito sa mga apostata. Pag nag-comment tayo doon sa mga post nila, kaya nadaanan natin yun. Okay? Kaya nakita natin yung pagkakaiba ng dalawang pagkakasalang ito at yun ang ating punto na gusto na ikapit. Tungo na tayo mga kapatid sa subtopic na tinutularan ang awa ni Jehovah. Ano ang natutuhan natin sa seryeng ito? Ayaw ni Jehovah na mapuksa ang sinuman. Gusto niyang makipagkasundo sa kanya ang mga nagkasala. Kaya naman sa buong kasaysayan ng tao, paulit-ulit na sinikap ni Jehovah na tulungan ng masuwayong bayan niya, pati ng mga nagkasalang individual na magsisi at manumbalik sa kanya. Pribilehiyo ng mga elder na makipagtulungan kay Jehovah at akayin ng mga nagkasala sa pagsisisi. Isipin na lang kung gaano kasaya sa langit kapag nagsisi ang mga nagkasala. Napakasaya ng Ama natin sa langit sa tuwing bumabalik sa kongregasyon ang isang nawalan tupa. At lalong lumalalim ang pagmamahal natin kay Jehovah habang pinag-iisipan natin ang awa at walang kapantay na kabaitan niya. Maraming salamat, Brother Relox, sa mahusay na pagbabasa sa mga parapo. At ang tanong natin, ano ang gusto ni Jehovah na gawin ng mga nakagawa ng malubhang kasalanan? Pero bago yan, babasahin pala natin yung Ezekiel 18:32. Okay, si Brother Tomaliwan na bata. Hindi ako natutuwa sa kamatayan ng sinuman. Ang sabi ng kataas-taasan Panginoon Jehovah, kaya manumbalik kayo at patuloy na mabuhay. Salamat sa malinaw na pagbasa. Ang tanong, ano ang gusto ni Jehovah na gawin ng mga nakagawa ng malubhang kasalanan? Okay. Si Kisuyo. Gusto pagkasundo sa kaniyang mga ang mga magkasala. Ayun, makipagkasundo sa kanya ang mga nagkasala. Meron pa? Sister Felicitas? Dito po sa Ezekiel 18:32, binabanggit po dito na hindi natutuwa si Jehovah sa kamatayan ng sinuman. Maliwanag na ayaw ni Jehovah na mayroong mapuksa. Okay, salamat. Kaya anong pribilehyo ngayon meron ng mga elders sa kongregasyon? Sister Relox, Marilyn. Pribileyo nga po ng mga elder na makipagtulungan kay Jehovah at akayin ang mga nagkasala sa pagsisisi. Ayun. Salamat. Sa unang Korinto 3:9, ano yung itinawag sa kanila bilang pakipagtulungan kay Jehovah? Sister, pagisuyo. Sapagkat kami ang mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang sakahang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Kaya ano yung salitang ginamit yan? May kaugnayan sa mga elder, Brother Relox. Kamanggagawa po.
Ayan, kamanggagawa. Kaya magsisikap yung mga elder na makipagtulungan kay Jehovah na akayin ang mga nagkasalang ito sa pagsisisi. Paano makikipagtulungan? Okay? Letter B. Paano makikipagtulungan ng mga elder kay Jehovah kapag nakikitungo sa mga nakagawa ng malubhang kasalanan? Meron pa? Meron pang magagawa yung mga elder? Brother Pailagot. Paulit-ulit silang tulungan at akayin sa pagsisisi. Ayan, salamat. Ano? At pagka nagsisi yung isang nagkasala, ano yung mararamdaman ni Jehovah at ng mga elder at ng mga kapatid? Sige po, pakisuyo. Napakasaya na Ama natin sa langit sa tuwing bumabalik sa kongregasyon ng isang nawalan tupa. Ayan, napakasaya natin. Ano? Masaya si Jehovah, masaya tayo, masaya mga elder. Lahat tayo ay magsasaya dahil sa panunumbalik ng isa na nagsisi. Ngayon, dito nagtatapos yung ating pagtalakay mga kapatid. At nais natin isaalang-alang yung mga ilang repaso. Ano ang sagot mo? Bakit may ilan na kailangang alisin sa kongregasyon? Si JS, pakisuyo. Dahil pinili po nilang patuloy na gawin ang masasama, kahit po paulit-ulit na po silang inakay ng mga elder na magsisi. Okay, salamat. Kailangan nilang alisin. Paano maipapakita ng mga elder ang awa ni Jehovah? Si Sister Henyo, Jimia. Mga elder po ay nagpapakita ng awa ni Jehovah sa pamamagitan po ng pagtulong sa mga nagkakasala na magsisi at manumbalik tulad ng ginawa ni Jehovah sa kanyang bayan sa Jeremias 3:12. Okay, salamat. Ano pa? Meron pa magagawa, mga elder? Brother Alcantara. Isang pribilehiyo po ng mga elder na pangalagaan ang kanyang kawan at makipagtulungan kay Jehovah at akayin ang mga nagkasala sa pagsisisi ayon sa Roma 2:4. Ayan. Salamat. Brother Pailagot. Hindi kailangang hintayin ng isa yung isa na magsisi, kundi handa siyang tulungan pa rin siya kahit ganyan ang kanyang ginagawa. Okay, salamat. Meron pa, Brother Relox, Mario? Yung pagtyaga ng mga elder na paulit-ulit na balikan hanggang sa manumbalik o makabalik yung mga inalis na o nagkasala. Okay, salamat. Brother Simon. Sisikapin din pong hanapin ng mga elder yung senyales ng pagsisisi. Ayun. Kaya maliban sa hanapin na sila, hanapin pa yung senyales ng pagsisisi. Ano? Okay, huling tanong natin, paano gagamitin ng isang Kristiyano ang konsyensya niyang sinanay sa Biblia kapag nakikitungo sa mga inalis sa kongregasyon? Brother Rabanes. Kapag gagamitin ng isang Kristiyano ang kanyang konsensya na sinanay sa Biblia sa pagkikitungo sa isang nagkasala, kailangan niya munang isaalang-alang ang mga prinsipyo at pamantayan ni Jehovah na nakasulat sa Biblia, hindi ang kanyang sariling damdamin sa inalis na nagkasalang kapatid. Okay, salamat po. Sister Navarez. Kung iimbitahan po silang dumalo sa pulong, babatiin o hindi. Okay. Sister Moyo. Pwede po silang imbitahan sa pulong, lalo na kapag kapamilya o mga kaibigan. Pwede silang batiin, pero hindi po tayo makikipagkwentuhan o
makikipagsamahan sa kanila. Okay, salamat Kaya nakita natin mga kapatid kung paano natin dapat pakitunguhan yung mga nagkasalang inalis sa kongregasyon. Dito nagtatapos yung ating pagpupulong. Maraming salamat sa inyong lahat na dumalo at salamat din sa mga nagkomento at salamat din sa mga nagtaas ng kamay na hindi natawag. Susunod ay maaaring matawag na kayo. Okay? So bilang ating pagtatapos, tayo ay kakanta ngayon sa awit bilang 111, mga dahilan ng ating kagalakan. Mari tayong tumayo at sama-sama na tayong kumanta.